Tila baga ang China ay nagbabalat kayo lamang na isang makapangyarihan na bansa dahil napakaraming mga videos mula sa mga netizens sa China ang nagpapakita na ang China ay hindi talaga isang superpower kundi ito ay isang mahina at pabagsak na bansa. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kaya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Tila baga na puno na ng galit ang langit dahil sa ginagawa ng China na pambubuli sa mga maliliit na bansa katulad na lamang ng Taiwan at Pilipinas. Kamakailan lamang, isang viral na video sa mga Chinese social media platforms tulad ng Douyin at WeChat ang nag-record ng isang nakakapanakit sa puso na eksena sa Onshi Hubei kung saan isang 4 o 5 taong gulang na batang babae ay nakitang naghahanap ng pagkain at mga walang laman na bote sa isang basurahan. Ang pangyaring ito ay nangyari noong ilang buwan lamang. Ang taong kumuha ng video ay nakipag-usap sa munting batang babae sa loob ng 2 minuto na footage. 妹妹，你捡瓶瓶吗？我那头有根，我你给不？快来，那头有个，快来拿。你妈妈他们呢？啊？哪个的？你妈妈他们呢？你读书没得的？没有啊？那头有几分零钱？我看我那会还有钱。来，妹妹。啊？没有，我给你买个粑粑要不？来，那头有9分零钱。我看我那会还有钱没得？等一下。 Ang munting mga ngalakal ay tumingin sa taong kumukunan ng tahimik na may awa sa kanyang mukha. Nagpahayag ang online community ng kanilang kalungkutan at lungkot sa kalagayan ng batang babae. Marami ang nangamba sa di maisip na mangyayari kung hindi isang mabuting Samaritano ang nakakita sa kanya at baka human traffickers pa ang makakita sa kanya. Maaari sana nating mailigtas ang munting batang ito at ang kanyang pamilya, sabi ng isang user. Sa malas, hindi ito isang isolated na kaso. Isang video noong Hulyo 23 sa Shanxi ay nagpakita ng isang batang lalaki na kasama ang kanyang lola na nagkokolekta ng plastic na bote na pwedeng ipagbili. Isang kaganapan na nagpapakita ng isang matanda sa maingay at masiglang syudad ng Guangzhou na umiinom mula sa mababaw na lagusan sa tabi ng kalsada upang mapawi ang kanyang uhaw. Isang maawain na babae ang nag-alok sa kanya ng isang bote ng mineral na tubig kahit na sa kanyang unang pagtanggi at protesta na hindi siya makakabayad. Itinulak niya ang bote sa kanyang mga kamay at sa luha nagbigay galang ang lalaki. Ang kanyang sitwasyon ay tila hindi maunawaan sa likod ng kislap ng Guangzhou City, ngunit milyon-milyon ang nakakaranas ng kanyang realidad. Bagamat ang mga pang-araw-araw na eksena na ito ay naglalarawan ng China Communist Party ng isang kumpletong tagumpay sa laban sa kahirapan, ngunit taliwas ito sa nangyayari talaga sa kanilang bansa. Ang mga batang babae na nag-iiwas ng gutom, mga batang lalaki na nagtitinda ng mga kolektadong plastik na bote, at mga matatanda na umaasa sa maruming tubig upang mapawi ang kanilang uhaw. Ang mga eksenang ito ay sumisira sa narrative ng partido na sa isang bansa na wala daw kahirapan. Ano nga ba ang totoo sa likod ng naratibong ito ng kahirapan sa China? Ayon kay Tian Li, isang guro mula sa isang paaralan sa Hunan na nakakita ng video ng bata na nangangalakal ng basura, ito ay pangkaraniwan sa mga lugar na nahihirapan sa China. Ang maraming pamilya na may sakit na mga miyembro ay halos hindi makakamit ang pangunahing pangmayaman. Ito ay naglalaro sa acknowledgement ng Premier League ng halos 600 milyong tao na nabubuhay sa buwanang kita na mas mababa pa sa 1,000 yen o humigit kumulang $130
US dollar sa kasalukuyang currency ng China. Hindi kakaunti sa mga katagpo kung ikaw ay pupunta ng China. Makita mo ang maraming mga matatanda na umaasa sa pangangalakal at pagbebenta ng basura para lang mabuhay, na katulad din nangyayari sa ating bansa, lalo na sa kawalan ng mga pondo para sa mga pensyon at maliliit na tulong mula sa gobyerno. Sa limbawang ito ng Shanghai, ang pang-ekonomiyang sentro ng China, ang mga individual na nasa 65 hanggang 69 ay nakakatanggap ng buwanang tulong na 75 yuan o migit kumulang 10 US dollars. Ang rate ay tumataas ng kaunti habang tumatanda, ngunit kahit ang mga nasa 100 pataas ay binibigyan lamang ng 600 yen o migit kumulang 82 US dollars kada buwan. Ang mga halagang ito ay halos walang kabuluhan sa mataas na gastusin sa Shanghai, kahit na sa maraming ibang mga lungsod kung saan mas mababa ang subsidy para sa mga working class. Sa mga bayan na ayon o rural na lugar sa China, karaniwan para sa mga gawa sa restaurant o mga cashier sa mga supermarket na magkaroon ng 2 araw na pahinga sa isang buwan, kumikita lamang sila ng 2,000 yuan o migit kumulang 300 US dollars. Ang mga employer ay hindi nagbibigay ng siguro na nag-iiwan sa mga manggagawa sa kahinaan ng pananalapi kung sakaling magkaroon ng seryosong sakit. Ayon kay Shindu, isang profesor ng ekonomiya sa Beijing Institute of Technology, sa isang panayam sa Voice of America, ang poverty threshold na itinakda ng Chinese Communist Party ay kasalukuyang kasuwak sa United Nations Extreme Poverty Benchmark, humigit kumulang sa kita na nasa pagitan ng 1.25 hanggang 1.30 dollars kada araw. Sa katunayan, ang bilang ng mga individual na namumuhay sa kahirapan sa China ay lampas sa mababang estimado kung susuriin sa pamantayan ng World Bank o United Nations na itinakda sa 2 dollars kada araw. Maaring kategoryahin ang maraming daang milyong mga Chinese bilang mahihirap ayon sa pagsusuri ni Professor Shindu, na binigyang diin na ang opisyal na propaganda ay nagdudulot ng ilusyon tungkol sa kanilang mga pamantayan sa pagsupil sa kahirapan, na sa totoo lamang ay nasa mababa kaysa sa mga pamantayan ng Estados Unidos ng higit sa 20 na beses, na kung ating mapapansin, ito na yata ang isang malaking sampal mula sa China na sinasabi nila na sila daw ay makapangyarihan, na wala raw naghihirap ng mga Chinese, ngunit kung ating susuriin, ang mga tao at mamamayan doon ay naghihirap dahil na rin sa kasakiman ng kanilang lideratura, na ang kanilang iniisip lamang ay ang magpalawak ng teritoryo, mag-angkin ng mga teritoryo hindi nila pagmamayari, at ini-ignore ang mga mamamayan ng China. Pahayag 3 verse 20. Narito ako nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kapag marinig ng sinuman ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya. Ako ay maghahaponan kasama niya at siya ay kakain kasama ko. Kaibigan, mawalan man tayo ng pagkain, tinitiyak nating magkakaroon tayo ng sapat kung ang ating Panginoong Diyos ay nasa atin. Papasukin natin siya habang siya ay kumakatok sa ating puso ngayon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal sa amin, sa pagbibigay sa amin, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Tulungan po, Panginoon, ang mga taong naghihirap, lalong higit sa aming bansa at maging sa bansang China. Nanawa po'y makita po namin na kayo po ang aming tanging kailangan upang magkaroon po kami ng saganang pamumuhay at masaya na pamumuhay. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito'y aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.